Yes, good morning guys. Time check 6:20 AM and nag-umpisa na mag-bling bling bling lobat. Buksan ko lang isa another ilaw. Okay, mas maliwanag na. So ngayon, ang topic ko lang sa araw na to is ilang inverter ang pwede mong ikabit sa inyong solar setup. So typical yung setup is ganito, meron kang isang SCC, meron kang isang inverter, then loads na. Or solar panel, hybrid inverter, battery, then loads na. Pero ikaw na curious ka, ilang inverter ba ang pwede mong ikabit? Nag-topic na ako dati na ilang SCC yung pwedeng ikabit. Nasagot ko naman na siya. And this time, ilang inverter ba ang pwedeng ikabit? Short answer, ikaw bahala. Ikabit mo lahat ng pwede mong ikabit. Go, walang pipigil sa'yo. Pero meron ka lang mga kailangang i-consider bago mo siya gawin. First, ano muna ang inverter sa mga walang idea ko ng inverter dyan sa mga bagong salta. Inverter, ang trabaho po niya is i-convert yung DC, direct current, into AC, alternating current. So, bakit tayo may AC, DC? Kasi kapag nag-solar setup ka, yung harvest mo usually is galing sa solar panel na nagpo-produce sila ng DC current. So, DC yung pinoproduce nila. And yung mga appliances natin sa bahay is gaya ng charger ng cellphone, rice cooker, ref, ventilador. Mostly AC sila and hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga DC. So, doon papasok ang inverter, DC to AC, para magamit mo na siya. Then, kabaliktaran naman niya is mga ganitong adapter. Yung AC naman na sinasaksak mo dito is gagawin niyan DC. So kung meron ka mga cellphone lang, pwede mo siyang i-directa sa ganito, goods ka na. So yun yung inverter pala. So ano yung mga kailangan mong i-consider bago ka magkabit ng inverter? So gaya ko, meron ako ditong tatlong inverter. Isa, dalawa, tatlo. Isang hybrid. So una is total wattage. Make sure mo lang na yung watts, total watts, gaya nito, silip tayo dito. Nawala yung watts. Ayun na to. Hindi yan. Ito pala. So, siya is rated power 1000 watts. So, ang kaya na itong inverter na to is 1000. And meron akong 12 volts 100 AH na battery sa baba nito. So, sapat na to para sa battery na yun. Kung magdadagdag ako ng inverter, kailangan ko mas malaking battery. Kasi pag minamaximize ko yung power nito, mapapagod ang aking battery. So bago ako magdagdag ng pangalawa, pangatlo, kailangan meron kang sapat na battery. And in my case, hindi ko naman ito nagagamit masyado kasi ilaw, ventilador, clip pan ang gamit namin. And napakaliit. And itong isang to is taga-charge lang siya ng battery ng aking drill. So pag magcha-charge ako ng battery ng drill, yan lang. Then pag na-full charge na siya, yan, patayin ko na siya uli. Ganun lang. So kung magdadagdag ako ng inverter, okay lang naman kasi maliliit lang yung mga loads ko. Pero mostly is dito na lahat kasi konti lang naman ang loads namin. So una mo i-consider is yung kung kaya bang suportahan ng battery mo lahat ng loads na gagamitin mo sa bawat inverter na meron ka. So kung meron kang 300 dito, meron kang 300 dito, another 300 sa iba. So that's 900. Make sure yung 900 watts na yun is kaya ng battery mo, ng power bank mo, ng battery bank mo ba. Next is yung connection. Pag magko-connect ka ng maraming inverter sa iyong battery, syempre kailangan mo silang i-parallel. So assume ito yung battery bank mo. Magko-connect ka ng battery dito. Then ito. Tama ba? O ito yung plus. Yan. So, connected na siya. So, yung loads nito is dadaan dito. Dito siya kukuha. Dito dadaan yung current para mapunta dito. So, pag nagsaksa ka dito ng 120 watts na appliances, gagamit siya ng 10 amps. Magpapadan siya ng 10 amps dito kasi kukonvert na yung 12 volts to 220. So, do the ohms rule lang, 120 divide 12 blah blah blah, so 10. So, 10 yung dadaan dito. So, kung lahat ng inverter mo is nakakabit sa may parang ganito mo, connector mo,
lahat sila is dito gagapang. So kung meron kang 10 dito, meron kang 10 sa pangalawa, that's 20 na yung dadaan dito, 20 current na. So make sure mo lang na yung kable mo is kayang isupport lahat ng current na dadaan sa kanya papunta sa magkakaiba mong inverter. Kasi kung hindi, iinit, masusunog, sira ang setup mo. Unless kung ang gamit mo is inverter na hybrid, na ang ginagawa is mula solar panel, diretso inverter, convert to AC agad, labas na. Hindi siya gaanong dumadaan sa battery, which is okay. Kasi hindi mapapagod ang inyong battery. Ayan. Next is safety. Make sure mo lang na bawat inverter na meron ka ring another safety precaution. Fuse, switch, breaker, o kung anumang protection meron ka. Para in case na yung isa is masira, mag-trip lang siya, buhay pa ibang inverter. Parang ganun ba? And next, kailangan mo i-consider is hindi mo dapat i-parallel yung output ng inyong inverter. So let's say meron kang 500 watts na appliances, rice cooker, gusto mong paganahin, pero ang inverter mo is meron kang 300, then another 300, so that's 600 technically. Pero hindi mo pwedeng i-parallel to, paparallel mo dito para sa isang appliances. That's a big no-no. Kasi pag ginawa mo doon, mag-aaway tong dalawa, sasabog. Unless meron tayong exemption dyan, meron mong inverter na built-in for parallel connection, pwede mong i-connect yung dalawang inverter, dalawang output to AC, and magtutulong sila magbuga. Then, but that's for advanced hybrid inverter na napakabihira nun. Mostly ng inverter is bawal i-parallel ang output. Input ng battery pwede, input ng solar pwede, input ng AC wag. So input lang ng solar panel and battery ang pwede mong i-parallel. Ayun. And last na kailangan mo rin i-consider is yung health ng inyong battery. Mas mapapagod ang battery nyo kung off-grid na stand-alone inverter yan. Kagaya nito, tsaka nito. What I mean by stand-alone is inverter lang talaga siya, hindi siya hybrid. So ang mangyayari kasi niyan is yung solar panel punta ng SCC, punta ng battery, then battery to inverter. Ganon umiikot yung flow. So dumadaan siya sa battery, and the more na nagagamit ang battery, labas-pasok ang energy, the more na napapagod ang battery, humihina, bumababa ang health. Unless kung inverter, mas okay kasi SCC, panel, diretso inverter, diretso loads agad. Hindi gaanong dumadaan sa battery. So kung ikaw maglalagay ka ng dalawang inverter and parehas sila nakakabit sa battery, doble pagod yung mangyayari sa battery mo. So the more na masira. So kailangan mo rin consider yung battery health. So ayun lang. So ano ba yung mga kailangan, ano yung mga dahilan na lang bakit mo kailangang maraming inverter? Para sa akin may favorite ka. So ito lang yung inverter mong gusto mong gamitin para sa ganitong appliances. Or pag tanghali gusto mo lang mag-aircon, may sariling inverter ang aircon. Then pag gabi iba yung inverter mo na pang 24 hours, mas mahina. Parang ganun. Or backup, dalawa inverter mo, isa lang ginagamit mo. Pag maintenance mo to, yung isa naman gagamitin. Yun, walang problema. Or ano pa ba? Nasira, backup, ganun. Yun lang. Pero or meron pa yung mga specific na appliances. Kunyari meron ka appliances na sa ganitong inverter lang siya gumagana. So ito lang gagamitin mo para dun. Pag ginamit mo sa iba yung masira. Gaya ng modified tsaka pure. Ayun, so magkaiba sila. So yun lang. So mga bawal mong gawin is mag-overload, under battery, manipis na wire, i-parallel to. Yun yung mga kong gagawin Pero technically pwede kang magkabit ng maraming inverter sa inyong solar setup. So gaya ko, meron akong dalawa, isa nito tsaka isa nito. Meron din akong pangatlong inverter na maliit. Hindi lang siya nakakabit kasi binibitbit ko siya minsan pag umalis kami. Tapos dala ko to, aking munting power bank. So ikakabit ko lang siya dito,
Dito ko rin nilagay yung ilaw ng e-bike. Tapos may ilaw na siya. Then may ventilador pa kami. Then pag magtitinda kami ng tiyanggian sa labas gabi, may ilaw na rin kami. Alright. So yun lang. So kung may katanungan ka or meron kang sumagi sa utak mo na hindi ko nasabi, tanong mo lang sa comment section and I'll do my best to answer. So yun lang. Salamat sa manonood. Bye.